Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga namang nag-iinit at talagang napaka-latest na issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay sinabi nga ng tita nila Ate Erica at ng kanyang ate na si Sheila May na meron daw kausap si Sheila May sa e-lovers. At ito daw ang kanyang talagang katuwang sa paninira at sa pagsasabi ng mga maling impormasyon sa mga manonood. Sinasabi kasi nila na sinusustentuhan daw nila ang kanilang lolo at lola at patuloy pa rin silang tumutulong. Ngunit sa katunayan ay hindi na nga daw nila ito dinadalaw ni isang beses simula nung sila ay nakabukod na at nakalipat na sa maayos sa tirahan. Ha? Ilabe. Ay, lovers, gumagawa ng kasinungalingan yung iba. Po, yung Ima Torres po ang laging araw-araw ni Sheila may kausap. Ima Ima Torres. Torres. Ima Torres. Lagi yung kausap nila. Yung namumuno po sa Ilabe. Parehas po sila ng tamang panggawa ng kwento. Puro paninira. Pagkalkal. Yun lang. Wala na po kwebel na kanya na desisyon na magkasundo pa kami. Wala ka lang pala magkasundo kayo. Ano kung tuhin ka sa bahay na ng bago? Ay, dito lang ako sa bitukan. Hindi na magkita sa gayong mga klaseng tao. Sino yung ano? Ay, iba pangalan ng ito. Yung mga pala po yung Sino? para kayang bibig. Ang pangalan naman? Sabi pa ng lolo ni Ate Erica ay ayaw na ayaw niya daw at hindi daw pwede sa kanyang ugali ni Ate Erica pati na rin ang kanyang ate na si Sheila May. Talagang ayaw niya daw na lalapastanganin daw nila ang nagpalaki sa kanila at talaga namang umaruga ng ilang taon. Lolo at lola daw kasi nila ang talagang nagpalaki sa kanila, nagpaaral at naghatid sundo daw sa kanila sa school kahit na naulan. Kaya talagang hindi pwede sa kanilang lolo na porket nagkapera lang sila ay lalapastanganin na nila ito. Wala nga daw siyang pakis sa pera nila Ate Erica, ngunit ang sa kanya lang ay ang ugali talaga ang dapat nilang ayusin sapagkat dapat hindi nila ginaganon tratuhin ang mga taong nagpalaki at nag-aruga sa kanila ng maayos ng bata pa sila. So tay, anong mensahe mo kay Sheila May kung sakaling nakikinig sa atin? Ay, kung nakikinig ka naman, sila yung mga asal mong ginagawang ganyan, hindi pwede sa akin. Ayaw ko nung lalapastanganin nyo nagpalaki sa inyo. Ilang taong kayo na pa sa amin. Pinaaral kayo, hatid sundo ng motor, kahit maulan. Pero nagawa ninyo sa amin, lula mong ganito. Yun ang masasabi ko sa iyo. Kay Erica tay, Erica. Sa rin po yung parehas ng dalawang Res silang ugali? parehas lang. Bakit nagbago sila ng ugali? Bakit nagkapira ano? Pagkapira nila, wala. Kapira? Hindi ko ma-interest yung pira nila. Yung sa akin ay yung ugali nilang ayusin nila. Ayaw ko nung gayang mga klaseng mga bata. Walang mga ugali? Walang ugali. Lapastangan masyado. Walang hiya. Hindi napunta rito tay? Ay, wala na. Mula na yun. Nagalis nga po dito ay nasa ospital kami. Hindi man lang kaparapaalam na, Lolo, Lola, malipat na kami. Hindi Ay, nagpaalam? wala. Pagdating namin, wala ng tao dito para Kwento pa nga ng lolo ni Ate Erica ay talagang lalo pang sumama ang kanyang loob sapagkat nung nasa ospital daw sila nung bagong taon dahil may sakit nga ang kanilang lola, ay pagdating nila sa bahay at pag-uwi nila ay wala na daw tao sa kanilang bahay at parang napakadilim na. Talagang hindi daw nagpaalam si Ate Erica pati na rin ang ate niya na si Sheila May na alis na o bubukod na sila sa bago nilang bahay. Wala talaga silang paalam o pasabi sa mga tao na nag-araga sa kanila at kumapkup sa kanila ng ilang taon. Kaya naman napakalaki nga ng galit ng lolo nila sa kanilang dalawa dahil nagawa daw nilang lapastangan ng mga tao na nag-alaga sa kanila at nag-aruga. Walang mga ugali? walang ugali. Lapastangan masyado. Walang hiya.
Hindi napunta rito, tay? Ay, wala na yun. Nagalis nga po dito ay nasa ospital kami, hindi man lang kaparapaalam na, Lola, malipat na kami. Hindi Ay, nagpaalam? wala. Pagdating namin, wala ng tao dito para para dito ngalsa na ng kwan. Madilim na baga namin dito, wala nang katao-tao. Natira lang yung panganay kong anak, parang namatayan na. Hindi mo nagpaalam sa amin yung mga batang yun. Talagang mga interest talagang ayaw kayo makasama. Bahay niyo. Dito lumaki sila. Ikaw ang nagpalaki lahat. Kami pala. Bakit nag-iba ugali, tay? Saan nagmana? Baka doon sa pamilya nila na sa lalaki. Hindi wala naman sa amin, kami magkarapatid. Magkasurundo kami, siyam kami magkarapatid. Ayos na rin ko namin. Pero sila, nagmana sila sa kabila. So, kaya di kumukuha ng pangkabuhayan, araw-araw niyong pagkain, kaya kumukuha. Kwento pa ng lolo ni Ate Erika ay hindi daw totoo talaga na nakakatanggap pa sila ng sustento galing kay Ate Erika. Dahil ang huli nga daw nilang natatanggap ng mga pera ay nung binavlog pa sila ni Kalinga Prab at ni Kalinga Proel. Ngunit ngayon ay mali daw talaga ang pinapakalat nila na nagsusustento pa din daw si Ate Erika at ang kanyang kapatid o ate na si Sheila May. Kaya nga daw masama din daw ang loob ng pamilya nila kay Ate Erika dahil nagagawa nilang magsinungaling para maging maganda ang image nila sa mga tao. Ito, nagyo kami. Sana malamang tumulong sila sa inyo. Kung may pera sila Sheila May. Ay, kung Wala pala. wala yan. Nising ko, wala kayong natatanggap. Ay, nung nag-akong pa si Rab, Nakirap pa noon. kay Rab ka, saka kay Roel. Ngayon wala na. Wala. Sige lang nga, Prab ba? Di na kayo binablog. Ay, di na. Si Ruel, gano'n, di wala na rin si Ruel. Wala na din po. Nag-vlog. Wala na din po. Okay. Mas alam natin yung totohanan, yung kwento po. Kasi pangit naman yung basta ka lang, dadali. Mahirap. Mahirap man yun. So mula na rin po sa kanila, kung sino po itong dalawang ito, na apo nila po na sabi nga ni tatay, ng ugali. Tawag yan ni magaspang ang ugali. Hindi maganda yung gano'n. Pangit yan. Dapat yung utang na loob, saka bumahal sa... Pangit daw talaga ang ugali na ipinakita ni Ate Erika pati na rin ang kanyang ate na si Sheila May. Sabi pa nga ni Kalinga Val ay magaspang daw ang uri ng ganong ugali na dapat hindi tinataglay ng mga apo dahil lalo na ang kanilang lolo at lola ang nagpalaki at nag-aruga sa kanila. Kaya nga daw kung sino nga daw dapat ang una nilang pasisalamatan at gagantihan ng mabuting loob, ito daw ang kanilang lolo at lola. Dahil ito daw ang mga tao na nag-aruga sa kanila at ang mga tao na kumukop sa kanila noong mga sila ay walang-wala pa sa buhay. Kaya naman dapat hindi daw ganun ang ugali na ipapakita nila sa kanilang lolo at lola. Dahil bukod sa matanda na ang mga ito ay dapat ginagalang talaga ito ng mga apo na katulad nila. Totohanan yung kwento po. Kasi pangit naman yung basta ka lang dadali. Mahirap. Mahirap man yun. So mula na rin po sa kanila, kung sino po itong dalawang ito na apo nila po na sabi nga ni tatay, ng ugali. Tawag yan ni magaspang ang ugali. Hindi maganda yung gano'n. Pangit yan. Dapat yung utang na loob, saka bumahal sa lolo't lola, yun na doon dapat. Kung wala ng pera tayo, babalik dito. Ay, hindi ko natanggapin dito. Kasi kailan pa. Talagang ayaw ko na. Pag sinabi Malalim ko, yung sugat. pag sinabi ko talaga. Malalim yung sugat mo tayo, grabe. Kaya anong paninira sa amin, binabato sa social media. Inaalaman lang po ninyo. Tess, kaya pumunta kami dito at makausap din po namin kayo para alam namin yung mga... Hanggang dito na lamang muna ang ating napaka-latest at napakainit na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!